girlies. Merry Christmas. What's your favorite Christmas memories? Because for today's pod actually, I remember lang kasi nga Christmas in the corner. So we're gonna talk about that. And yeah, this is my favorite Christmas memories. This is, you know what, girlies? This is Make It Happen Girl, a 10-minute podcast here in YouTube and in Spotify. I am Dozer, a person with a lot of things to say. Anyways, this is improv. So before that, I'm just gonna say I tried to film in my camera, which is Canon EOS R50. Kaso nga lang, I don't know why. For some reasons, hindi siya nag-upload sa TikTok, not totally TikTok, not sa YouTube or sa podcast or sa Spotify. Hindi siya nag-upload and I don't know why. I think I need more research about that. But yeah, that's for that's for now. But going back to our topic. So what's your favorite Christmas memories? Kasi for me, girlies, marami akong favorite sa Christmas ko kasi nga growing up, maganda naman yung mga Christmas celebrations ko. Kasi nga, totally maganda. Like, nung nag-college na ako, medyo hindi na kasi nga yung mga pinsan ko ba kasi nag-college na rin ba sa ibang, nag-college na rin sila, which is hectic yung schedule nila. Same as yung mga iba working na, ganun. So like, sobrang ano na din, hindi mo na rin alam talaga kung ano. Anyways, it's my new hair. Anyways, going back. So, ano bang first thing na naalala pag Christmas? Which is, I think, ang pinaka first memory mo sa Christmas is September 1. Girl. Pagpatak pa lang ng Berman, palapit na, andyan na nagsisilabasan na yung mga Christmas stuffs like decorations, Christmas songs, Christmas, so on and so forth. Girl, Pilipinas na kapag September 1 pa lang, ang dami ng ganap. Like, I mean, for Christmas. Like, di ba, mas lalo ngayon. Sobrang dami ng, ang dami ng nagpo-post about Christmas and all that. Like, girl, kaka-start pa lang ng bare months. Kalma kayo. Anyways, the next one is, um, Simbang Gabi. So, like, di ba, may kasabihan na, pag nakompleto mo yung 9 days, di ba, pwede ka mag-wish daw, ganito, ganyan. So, parang pag first day ka lang pumunta, tsaka last day, hindi ka na pwede mag-wish. Medyo natupad naman yung mga wish ko kasi basic lang yung wish ko. Alam niyo parang mga wish ko talaga before, like, appearance lang ba na parang dapat, ay, Lord, sana po kuminis ako. Lord, sana po tumangkad ako. Ganun. So, like, girl, I'm 5'9" with an acne. So, hindi ko na rin alam kung nagkatotoo ba yung wish ko. But anyways, yun yung chika nila. And girl, talagang required talaga sa amin before kasi nga galing ako ng hindi ko pa kasi nakapag-usapan yung high school moments ko here sa pod, but we're gonna talk about that soon. Pero galing po ako sa Catholic school, so yeah, it is required for us to take the 9 days. The 9 days, not only the 9 days, but the first one and the last one. Yun yung importante po sa amin na puntahan namin, which is, girl, bata pa ako and parang hindi ko pa atake ang magpuyat. Pero ngayon, sagad-sagaran ang pagpupuyat, ne? 23 years old na po ako. Pero yeah, ganun po ang atake before. And usually, ang maraming, talaga, yung first day. Bakit kaya? Char, first day nga ni, alam naman. Tapos, first day, tsaka sa 24, which is yung last day ng simbang gabi. And ang mas marami na naman is yung dinner. Ay, dinner, not dinner, I'm so sorry. Yung, evening mass. Basta yun, evening mass, yeah. Yun yung medyo marami din. And sa Christmas, Christmas, and sa mga, simbang gabi, ang daming ganap, girl. Sa totoo lang. Girl, not gonna lie, pupunta ka doon para magpasikat and all that. Pupunta ka doon para lang, for clout din minsan. No, pero no girl, ako, nagsisimba ko doon kasi nga, requirement. Hindi naman yun, pero yeah. Anyways, what's the, oy, joke lang yun pero nagsisimba po talaga ako. Anyways, Christmas itself, so like, yung celebration namin or celebration ko is usually pag Christmas Eve dinner and then kumagahan doon na yung mga games or activities na prep nila.
And then, I have two celebrations kasi. Not the two celebrations. I have two na pinagsa-celebratean, which is sa father side and sa mother side ko. So, pag in the morning, kinukuha na kami sa mother side ko, which is, yun nga, sa barrio pa siya. Doon na po kami nag-games and all that. Pero sandali lang din naman kami doon, parang say hi, hello, kain. Then, Christmas game after, Christmas game, tama, parlor games. After that, babalik na po kami sa father's side. Tapos, yun na. Yun lang naman yung chika namin. Pero sobrang saya talaga nung nung mga bata-bata pa kasi active pa talaga lahat. Pero, growing up, parang hindi na ganun ka sparkle. Hindi na ganun ka, yung celebration namin sa family namin since like, may sarili ng life yung mga pinsan ko or so on and so forth. Basta yun. Basta yung member ng pamilya ko. Ayun. Basta lalo kami ngayon, working na. And this is my first Christmas na hindi ako magsa-celebrate sa Philippines. Yay! Anyways, so yeah, alam niyo ba, since this is not my first, this is my first time na hindi magsasabi sa Philippines kasi nasa US po ako right now taking my internship. Yeah. And isang taon po yun. So, wala talaga akong choice kundi dito lang po magka-Christmas. So, yeah. So, some, somehow, nakakalungkot. Yeah, nakakalungkot. Kasi nga, parang hindi naman ako masyadong nalungkot kasi dami namang Pilipino, marami naman po akong kasamang Pilipino dito, which is my friends din. Kaya, it's fine, girlies. Pero like, minsan talaga nakakamiss talaga yung yung presence ng family ba sa Christmas or sa December. Kasi nga, girl, growing up, yun yung comfort mo. Anyways, alam mo ba, ang pinakasad ko pa, yung maririnig mo yung, intro ng Star ng Pasko. Like, girl, umiiyak na ako. Lumuluha na ako pag narinig ko na yung intro. Tapos, parang siya na yung pinakarurok ng saddest era mo. Char. Okay lang ako, pero yeah. Yun yung nafe-feel ko kasi sobrang sad lang talaga nung kanta. Na alam mo ba, yung Christmas song supposed to be happy and all that. Pero hindi, naiiyak lang ako, be. So like, it's a heartbreak song. Parang may nasulat ako na parang, may mini notes ako na parang, um, ano ito? Heartbreak song is not heartbreak song. Ay, hindi. Basta ang thought ko doon is that mas heartbreak song pa ang Christmas song kaysa sa heartbreak song. Basta yun yung thought ko doon sa ninos ko. Nakalimutan ko rin. Pero yeah. Yun yung pero which is, yun yung nafe-feel ko talaga pag narinig ko yung Star ng Pasko. Lalo na yung Star ng Pasko. I don't know why. Pero yeah, ano pa bang mga ganap pag Christmas? Carolings. So like, girl, ano bang experience ko sa caroling? Though marami naman akong experience sa caroling. And ang pinaka-favorite part ko is that hindi kami maglilibot muna. Pupuntahan namin yung isang bahay lang. This one bahay. Kasi kilala, kilala niya kami. Kilala din namin siya. And then pag pumunta kami talaga sa bahay niya noon, girl, labas, 20 each. 20 each. And girl, 20 noon, malaki na yun for us. For a young me. Sobrang laki na noon, like legit. Kaya, girl, swerte kapag, pagpunta mo doon, 20. Ate-atake, di ba? So, yeah. So, this time, na parang, syempre, mag-iiba lahat ng ways of celebration and all that. Actually, it's not celebration kasi, girl, bukas nga, di ba? Christmas Eve na bukas sa amin dito. And, hindi namin siya isa-celebrate totally kasi nga, mag-work kami ba? Yeah, ganun po ang saddest part ng hospitality and tourism industry ata. Hindi sila nagpapahinga. Actually, I believe hindi lang naman hospitality and tourism industry. Also, there's other industries na parang hindi sila talaga nagse-celebrate for Christmas kasi kailangan nila mag-work for Christmas and New Year actually. So yeah, that's the saddest part lang naman as someone na nasanay sa Christmas celebration and all that. So yeah. Pero so far, kinakaya pa naman. Kasi yung oras ko naman mas marami sa work. Kaya parang it doesn't bother me. Pero baka siguro after work, dun mabother na. Shit. Ay, anyways, yun lang naman, girlies. I hope. I wish a Merry Christmas to all. This is, that's all for the pod. This is Make It Happen Girl. I'm Joser. Bye, ma.